Ayon sa mga pag-aaral, higit 50% ng populasyon ng mundo ay infected ng Helicobacter pylori. Kadalasan ay walang sintomas sa simula, kaya ito'y tinaguriang silent stomach invader. Kapag hindi naagapan ng H. pylori ay nagdudulot ng inflammation ng stomach lining, maaaring magresulta sa gastric or duodenal ulcers. At sa matagal na panahon, pwede pang mag-lead to gastric cancer. Ang H. pylori ay madaling maipasa sa pamamagitan ng contaminated o maruming pagkain at tubig, shared utensils, at poor hygiene. Kaya ugaliin ng regular hand washing at siguraduhin malinis ang pagkain. Napaka-informative ng ating dose of information. Ako, sa gitna ng lahat ng mga sintomas sa tiyan, may iisa tayong laging dapat tandaan. Hindi lahat ng sakit ng tiyan ay gutom lang. Paunang impormasyon pa lang yan, mga kasambahay. Kaya naku, para po mas maintindihan pa natin ang nakapaloob sa gastritis, makakasama po natin ngayon ang isang gastroenterologist mula sa Makati Medical Center. Welcome back to Dr. Zon TV, John Derek Kaisip Plutario. Hi, Doc, and welcome back. Hello, good day po sa lahat na mga panonood po. Doc, syempre kayo ay ni-request ulit at napaka-common po ng ating pag-uusapan ngayon. Di ba marami tayong matutulungan sa ating talakayan ngayong umaga. Okay, so Doc, simulan po natin sa basics. Ano po ba talaga ang gastritis at ano ang pangunahing sanhi nito? But, okay, so before you proceed, probably you might wanna give our viewers po ng basic knowledge or ng yung mga impormasyon about paano ba yung tiyan o yung ating stomach. So, yung stomach ay dito po natin nilalagay yung mga ating nutrisyon, mga kinakain. Basically, ang trabaho po ng tiyan ay mag-emulsify o magtunaw ng pagkain at absorb po yung mga nutrients na to. Parte po siya, bukod po sa small intestine, ang stomach ay isang vessel o parang ito po yung ating storage kung saan po nilalagay yung mga kinakain. At minsan, kapag masyado napaparami o may kinakain na hindi tama o may gamot na ilalagay, minsan nagkakaroon po ng side effect and dun po tatalakayin natin ng gastritis. Okay, so what is gastritis then? Opo, so yung gastritis talaga is hindi po siya tungkol sa sintomas agad. Hindi pwedeng sabihin mo na masakit yung tiyan ko, nangangasim, may gastritis na ako. Kailangan po nito ng histologic, meaning sa microscope po natin nakikita bago po natin masabing may gastritis talaga siya. So meaning namamaga, inflamed, namumula, via microscope. Okay, so yung mga common na naririnig natin sa ating mga kakilala, okay, na teka, nagagastritis ako, but since hindi pa pala siya yung hindi na-diagnose talaga properly, okay, so anong dapat tawag nila doon pag nangangasim ang sikmura o kaya mahapdi ang tiyan? May iba't iba pong tawag. Pwede po siyang tinatawag na dyspepsia. Opo, ito po yung, may dalawang aspect po yan. Sinasabing epigastric pain o yung early satiety, meaning maaga pong nabubusog, so parang medyo bloated yung feeling. Tapos yung iba po, para nangangasim, yun po yung epigastric pain syndrome. Pareho po silang dyspepsia. Empacho, iba tawag nila. Minsan, mas common po yung term empacho. Empacho yung nasobra ng pagkain. Yun po yung isang part. Dalawa po yun eh. Meron pa indigestion, parang hindi natunawan. Opo, yun. So, parang in a way, umbrella term si dyspepsia for empacho, dyspepsia, so, pain, indigestion. discomfort dyan sa area. Yes po, indigestion. I see, okay. So, and marami rin po sa atin kasi yung mga biglang sumasakit ng tiyan pagka nagkape o kaya hindi po maganda yung nakain. Maaari bang gastritis na din ito? Ayun. So, maaaring side effect po ito ng gastritis, pero not necessarily na pag nagkape po kayo, isang inom nyo pala ng kape, ay gastritis na ito. Maaari pong aggravating factor or parang nag-trigger lang po itong kape kasi meron po tayong tinatawag na reactive gastropathy. So, ang reactive gastropathy is anything that you eat. Pwede pong coffee, citrus, fatty, high-fat meals, or other na increased amount. So, meaning more than the usual that you're eating, it can also cause that. Sometimes chocolates actually can also cause this, and alcohol. So, medyo madaming... It's multifactorial. Opo. Maraming pwedeng sanhi din. Opo. Pero kanina kasi sa sa VTR nabanggit yung H. pylori, yung Helicobacter pylori. So, siyempre I'm sure curious yung ating makasambay, ano ba ito? Tsaka saan ba ito nakukuha or paano ito nakukuha? Okay, sige po. So start tayo, medyo mahaba pakinggan o Helicobacter pylori. Tawagin na lang natin siya H. pylori para po hindi masyadong nakakabulol. Nakukuha po ito tatlong ways.
number 1 po is personal contact. So meaning pwede pong fecal-oral, meaning sa dumi, sa mga iniinom natin, sa mga kinakain natin, or oro-fecal din, pwede pong ganun yung transmission. Hindi natin maayos na paghugas ng kamay, hindi paghugas ng mga utensils, ng mga gamit, kung saan-saan po naghahawak, that's 1. Second po is close contact. So meaning sa mga, especially po sa mga areas na dikit-dikit yung mga bahay, hindi wala pong adequate ventilation, that's number 2. Tapos yung last natin, pwede rin po siya sa environment. So all these things po combined, pwede po siyang maging sanhi or cause ng H. pylori. Isa po itong bacteria na naninirahan sa tiyan natin na pwede pong walang sintomas pwede pong nakuha nyo siya earlier on nung bata pa kayo. Tapos nag-develop lang po yung sintomas nung na-aggravate nung pag-inom na ng kape, pag-inom ng mga tinatawag nating NSAIDs, side effect ng mga gamot. So it's a chronic disease, meaning pang-matagalan po ito na minsan nagmamanifest lang later on in life. Oh, okay. And pero Doc, ito, pagka naman minanage, nawawala rin naman. Opo, nagagamot naman po. Magkaroon ng full recovery sa area. Definitely yes po. Opo. I see. Okay. So, pero Doc, ito maiba tayo. May connection ba ang stress at saka ang lifestyle sa gastritis? Okay, sige po. Babalik tayo doon. So, normally, hindi naman po talaga sanhi ang stress na parang stress. Stress. And dahil sa stress ko, nagka-gastritis ako. Aggravating factor po yung stress. Pero may existing na, meaning? Dapat po meron ng existing na Helicobacter pylori infection, dapat meron na pong gastritis na laman yung tiyan. That's aggravated by stress. So, yung mga, ano po ba yung mga stressors natin? So, one could be hospitalization, yung mga critically ill na pasyente, that's 1. Pwede rin po yung mental stress, sometimes sa work, that causes it. Meron pong increased in acid secretion. So, kumbaga, ganito na lang po natin isipin, no? Kumbaga, para may sugat yung tiyan, namamaga siya. So, mag-increase yung acid, tamaan ng acid yung nag-i-exist na sugat doon, sasakit siya. Kaya po yun yung pag-connection natin, no? Para po sa sugat na nadampian palalo ng acido. Kaya pag nasa stress tayo, sumasakit po yung tiyan. I see, okay. So, itong gantong nangyayari, usually, gaanong katagal yung proseso? I mean, di ba, like sa ibang mga sakit kasi may tinatawag tayong chronic, pero iba-iba yung kanilang cut-off para sabihin na yung chronicity, yung ganong katagal na. Ito ba, biglaan lang to or talagang itong isang individual na to na may gastritis, probably matagal nang meron yan, tapos lagi na lang nagkakaroon lang ng atake. Opo. Like we said, no, hindi po natin kasi masasabi kung kailan tayo nagkaroon ng H. pylori na bacteria. Kaya hindi natin masabi kung acute ba to or chronic. The only thing that we can be sure of is malalaman natin yun kapag nagawa po natin yung endoscopy. Makikita natin yung characteristic ng lining. Pero ito yung sisilipin, di ba? May camera. Opo. So ano ba yan? Pagka may endoscopy, kailangan ba admitted ang pasyente? Paano ba yan? Masakit ba yan? Kasi laging naririnig yan yung endoscopy. Opo. So, yung tanong po din ng ibang tao before that po, Doktora, is pag may gastritis ba, kailangan ba ng endoscopy agad? Opo. So, not necessarily, hindi dapat. Meron po tayong mga tinatawag na warning signs. Opo. So, bago tayo mag-start dun sa endoscopy, pwede po natin tinatawag yung i-test and treat muna natin sila. Test and treat approach para po dun sa Helicobacter pylori. So, magbibigay po kami ng test. Pwede po itong sa dumi, pwede po itong sa dugo, pwede po yung sa urea breath test. Marami pong test na pwedeng gawin. At the same time, before po mag-endoscopy, pwede po kami magbigay ng proton pump inhibitor, yung mga omeprazole po, ganyan. And then, we'll observe the patient kung gagaling po ba sila, yung sintomas ba ay mawawala. And then, if mag-okay siya, that's the time that we can withhold or not do the endoscopy yet. But unless magkaroon po siya ng warning signs. Yung warning signs po is yung weight loss, tsaka yung bleeding. Bleeding, weight loss, anemia. Anemia meaning po yung hemoglobin, yung pula ng dugo ay Bumababa. Okay, so kanina nasabi nyo na hindi laging hindi must procedure ang endoscopy. Okay na, pwede sumakit yung sikmura, endoscopy ka agad. Apo. So, pero kailan siya dapat gawin? Yan po. So, yung balik tayo sa warning signs. Yung warning signs po kasi, isipin natin yung weight loss. Meron po bang malignancy na nangyayari? Meron po bang bukol that's causing that? Anemia, ito po yung pagbagsak ng pula sa dugo o yung hemoglobin natin. Let's see if there's minute or mga konting bleeding. And then lastly, overt na bleeding, meaning talagang nagsusuka ng dugo, umuubo ng dugo. Maaari po kasing may bukol. O baka mayroon pong damage sa lining ng stomach that's causing that kind of bleeding na dapat po masilip natin.
Kasi yung treatment hindi po siya madadaan So, sa if you gamutan. have all that you mentioned, yun yung talagang mga indications na dapat gawin ng endoscopy. Opo, yes. Okay, and what do you expect to see dun sa endoscopy kapag talagang may gastritis ang pasyente? Okay, so sorry I forgot to mention yung family history also of gastric cancers. Kailangan po indication din po siya. Oh, okay. So if we're going in, meron pong mga acute, no? Acute meaning now, meaning panandali yung less than 4 weeks. Meron pong pangingitim sa stomach. Ito po yung mga pangingitim talaga o pwedeng namumula. Pangingitim, yun yung mga medyo drastic na po na infection, emphysematous gastritis. Ano na po yun? More of extremes, that's uncommon na nangyayari. Pero yung mga common, we call it erosive gastritis, non-erosive gastritis. Namumula lang po yung lining ng stomach. Kapag chronic naman po siya, meron na po siyang pangangapal, para na po siyang nagkakaroon ng pangangapal or atrophy. Atrophy meaning nawawalan na po siya ng blood vessel, numinipis na po siya. Ang worry natin kapag nakikita natin yun ay baka po pwede po magkaroon ng dysplasia or parang pagkakaiba po ng cells or makeup po ng tiyan. That's worrisome po for the transformation into malignancy or cancer. Opo. Pero meron bang mga kaso na long-standing na pala yung gastritis pero basically walang nararamdaman na sintomas ang pasyente? Yan, good question po. So, chronic gastritis can also manifest asymptomatic po sila sa endoscopy lang. Pero ganong katagal yung parang pwedeng yun yan, normal, yun yung sinabi nyo kayo ng around 14% na parang asymptomatic. Opo. Okay, so pero basically nung sinilip sa endoscopy, ano na pala, hindi na maganda ang kondisyon dahil dysplastic na. So basically parang hindi na normal yung mga cells para dun sa location niya. Opo. So, what we're meaning to say about this is hindi pwedeng baliwalain yung any symptom. Mhm. And at the same time, dapat if ever meron po kayong any time na magkaroon po ng opportunity to have the screening test, we have to do the screening test po pag ganyan. Kasi minsan, we have other indications for endoscopy. Sometimes yung hirap ng po ng paglunok. Dun minsan po nakikita yung incidental finding eh. We call it dysphagia. That's for another topic. Pero incidentally, we're still gonna complete the endoscopy. Tutuloy po namin hanggang sa tiyan. And then that's the time we see the gastritis. Tapos sasabihin ng patient, wala naman po kung nararamdaman na pangangasim ng tiyan o easily na nabubusog. Pero we see it. And then we treat it naman din. I see. Pero dapat pagka kunyari may mga ganong indications, how frequent should the endoscopy be done dun sa patient na yun? Okay, so actually, to be honest, hindi po natin kailangan na Regular? ulitin. What we can do, actually, first endoscopy, if it's just mild gastritis, hindi naman po worrisome, just pamumula, we can treat it. And then if the patient says na the symptoms, technically, we have a benchmark, we say 50% of the symptoms improve. It's safe to say na, okay, we don't need to do a repeat endoscopy anymore on this patient. I see. But sa ganitong kaso, ganong ka-importante yung diet? Okay, so meron bang mga totally bawal na o kaya or highly recommended na lang once the patient has been diagnosed of gastritis? Opo, sige po. I think it's better to say what we can suggest and what we should avoid kasi especially as Filipinos, medyo makulit tayo, no? Oo nga, Kailangan medyo Mahilig kumain na-emphasize. kasi ang mga Pinoy. Opo. So, sarap kasi ng luto natin. But to name a few, doon muna po tayo sa negative and then sa good. So, yung mga dapat po natin iwasan, coffee, yung caffeine, actually especially the caffeine component, soft drinks or any carbonated drinks, spicy, and then citrus. So, yung mga citrus natin, pwede mga dalandan, calamansi, lemon, Maasim. maaasim po. In that same aspect, even the vinegar, iwasan po natin. Ang unusual lang, but also causes these kinds of symptoms would be yung mga chocolates din. And most especially, alcohol. Yan ang mga dapat nating iwasan. Sa medical aspect naman po, ang talaga nagkakos nito, ang tinatawag nating NSAID. Ito yung mga pain reliever na usually naaabuso kasi yun nga po ang nangyayari. Masakit yung tiyan ko. Mag-take kaya ako ng pain reliever. But they don't know, apparently, it's really causing more harm than good to them because these painkillers are actually causing some mild damage dun sa lining. Irritation sa stomach, yes. Tsaka, isa sa dapat natin i-emphasize siguro, doktor, no? Yung akala nila pagka may masakit, inom lang ng ng gamot. Apo. Kasi madaling makuha itong mga over-the-counter medications. Yes, that's true. Apo. However,
it depends kung saan may party na masakit. Iba yung mga pain relievers na ibinibigay. For example, kung sa babaeng na nagdi-dysmenorrhea, ibang klaseng pain reliever yun. Dapat ang i-address mo doon yung contraction, di ba? Made of Opo. smooth muscle. I know this is nosebleed probably dun sa mga iba, but I mean, to make the long story short, maganda magpakonsulta po para mas properly guided kayo of how to manage it correctly. Hindi lahat may phenomic acid, Oo, hindi lahat yun nga eh. naproxen, Ibuprofen. ibuprofen, hindi po. Oo. So, kailangan Minsan po nga, may mga indication. Pag sa tiyan, minsan kailangan din yung hyoscine and butyl bromide. Diba? That's no? apo. So, depende po talagang mag-guide sa inyo yung mga medical practitioners. Yes, opo. Okay, so Doc, yung kanina, Apo. yung sa mga pagkain na mga pwede, na Apo. dapat yun ang kinakain ng mga merong gastritis. Apo, we call it a low residue diet. So, yung mga oat, lean protein, mga chicken, ganito fish. So, ito po yung mga less harmful sa stomach. It causes less reflux ng bile, less reflux sa tiyan, so less irritation din po sa stomach. So, mga oat cereals, fish, and saka lean protein. Yun po. How about mga vegetables, Doc? Kasi di ba sinasabi nila, di ba, ang issue rin natin here, di ba, yung too much acid na acid level Apo. sa sikmura. Okay, so pero alam natin yung mga vegetables highly alkaline in pH. Will Apo. that help? It will help depending on how we cook it. So, sometimes, di ba, hirap po tayong kumain ng gulay and we prefer to have it deep fried, very oily, o yung sinote sa garlic, tas maraming oil. We would still prefer yung manner of cooking ng vegetables na steamed siya over the fried and over the sauteed with oil. Mhm. Kasi the oil can aggravate, the deep frying can also aggravate being oily in nature. So, para po hindi ma-defeat yung purpose. Kasi parang magka-cancel out lang po siya eh. Oo nga. Oo, Okay, so, steamed pa rin vegetables po. Okay. So, yun. So, basically, at least thanks for that input, no? And para po sa ating mga kasabay, ano po ba yung mga top 3 na mga preventive measures na pwede natin i-share to avoid gastritis? Okay. Consult your doctor muna. Kasi we need to know kung ano po yung habit, iba-iba habit ng pagkain ng mga tao eh. Number 2, avoid yung mga triggers po na nabanggit. Yung spicy, citrus, carbonated, alcohol, at saka po yung over-the-counter na pag-take po ng mga pain medications. Kasi itong mga pain medications na to, sobrang dami po tating gamot na pang pain at meron po silang naaayon po na sakit. Sakit. And then lastly, hindi lahat ng sakit ng tiyan ay gutom nga lang po, tama. Hindi po lahat ng sakit ng tiyan ay parang nalipasan lang ng pagkain. Maaari po itong mas malalang kondisyon, hindi po sa pananakot, pero marami po tayong kasing bagay na pwede nating maagapan sa simpleng konsulta lamang sa doktor na hindi na po natin kailangan gumastos ng malaki kapag napabayaan.